Magandang araw po. Pakinggan po natin si Congresswoman Ministro ng Batangas. Ito po'y patungkol sa impeachment laban kay Sara kasi siya po ang nangangasiwa. Para lang tayo may enlighten tayo. Kumbaga gusto natin yung totoo. Hindi yung whatever color it is. Wala. Para mabigyan tayo ng idea doon sa impeachment na sa kanila, nakahatag. Apat na impeachment yun. Bigyan niya tayo ng mga idea kung paano ginagawa yung mga batas. Ganun lang po yun. For me, gusto ko yung totoo. The truth will set us free. Hika nga ng Bible. Okay. Ito po na pakinggan na lang natin, ito yung sa DCMF sa teleradyo. Ito po. Oo. Si Congresswoman Jervy Luistro muna kausapin natin na ikalawang distrito po ng Batangas sa chairperson ng House Committee on Justice. Magandang umaga po sa inyo, Congresswoman. Good morning, ma'am. Yes, good morning, Alvin and Doris. Parang ayaw nyo sa sleeves, ma'am, no? Come again? Parang ayaw nyo po sa sleeves. Tira mo yung damit ni Congresswoman. Aray ng lola ko. Pink, pink. Yan. Oh. Ganda ng damit mo Siyempre, ko nga. pumunta tayo ng Congress We need to be in a decent attire, no? Yeah. This is Filipiniana and we thank my kababayan in San Luis, Batangas for always making this attires for me. Aba, so may local designer pa pala si... Ay, di banggitin na natin, Congresswoman. Minsan-minsan lang yan eh. Ano pala ng designer mo? Thank you kay Angel from San Luis, Batangas, for always providing with me with my sets and attires in Congress. Ayun. Good job, madam. Kung, pakibalitaan nyo nga po kami, So, yung dadaanan nitong apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, pareho ulit nung laban sa Pangulo, kay Pangulo Marcos. The same procedure will happen all over again. Meron po siya nga nakapat. That's correct, Alvin. At na-pronounce na rin natin yan in our past interviews na kung anong naging procedure, parameter na ginamit ng Justice Committee with respect to the impeachment complaints against the President will be adopted with respect to the 4 impeachment complaints against the Vice President, no? So, maalala natin, nag-start tayo with determination of sufficiency in form. It was followed by determination of sufficiency in substance. Kung pasado dito sa dalawa, mag-i-issue na ng notice ang Justice Committee for the respondent to file her answer. After that, we proceed to hearing proper. At kapag tapos ng hearing as our last step, we will determine whether or not there is probable cause that support the impeachment complaint. Opo. Alvin. So, Congresswoman, wala na po sa option yung sinasabi natin na pag may 1/3, diretso natin sa Senado. Wala na po yan? Or at any point in this process, pwede pa rin mangyari yun? Wala na, Alvin, kasi ang jurisdiction ay nasa sa Justice Committee na, no? And in the Justice Committee, we have a process that we have to follow, no? Ito yung binabanggit kong 5 steps that we need to consider for us to be able to determine whether there is probable cause that support the impeachment complaint, no? Ito kasing sinasabi mong 1/3 na ito, this should happen prior to the referral to the Justice Committee. Opo. Nung nag-refer sila sa Justice Committee, na-trigger na yung 1-year prohibition period, na kompleto na ang process of initiation, and we cannot consider anymore the filing by 1/3 of all the members of the House of Representatives. Opo, pero pwede pa rin namang umusad yan kung marami ang boboto Yan. sa Committee on Justice para umabot siya ng plenaryo. Kung lalabas, numbers game pa rin pag nagkaroon ng mga contentious
issues sa Congresswoman? Kasi pinagbubutuhan sa committee. Correct. Ganun sa demokrasya, hindi ho ba? That's correct, Alvin and Doris, no? As a matter of fact, yung 5 steps na kunikwento natin, palaging may botohan na nangyayari dyan. Yung step 1 hanggang step 3, that is sufficiency in form, substance, and sufficient basis to support the impeachment complaint. That is simple majority ang botohan natin sa Justice Committee, which means majority of the members present so long as there is a quorum. Pero pagdating doon sa step 5, which is the determination of probable cause, ang kailangan ay majority of all the members of the House of all the members of the Justice Committee, no? So, ma'am, By members, we have to Oo. consider na hindi lang regular members because ex officio members, which pertains to the House leaders, may participate also and may vote also during the deliberation in the Justice Committee. ayun. So, pero kayo po, ma'am, ay kampante na makukuha niyo po ang kinakailangang numero? Well, I do not want to preempt Doris, no? Hindi pa tayo nag-uumpisa. As a matter of fact, we are considering to start on March 2 Opo. and possibly tuloy-tuloy na to, March 3 and March 4, at least for the determination of sufficiency in form and substance. I cannot tell yet if we will be able to get the required number of votes, no? Basta ang importante, masunod natin ng tama ang proseso, and like what we have articulated already, kung ano yung ginawa natin sa impeachment process against the President with respect to the procedure and to the parameter, we will be adopting exactly the same thing pagdating dito sa proseso against the Vice President. Ang ibig pa ata sabihin ni Doris, Congresswoman, is pagdating sa plenaryo, halimbawa umabot na sa plenaryo, na-determine na natin yung form and substance. Ano po, do you have enough number para yan ay ma-impeach again ang Vice President at ma-elevate yung trial sa Senado? Senado. Doing the same answer, Alvin, no? Pagdating sa botohan sa Justice Committee, I do not want to preempt kung anong mangyayari, kung ilan ang makukuhang boto. The same thing pagdating doon sa plenary, no? Because the hearing is yet to start, and I wish to believe na ang members ng Justice Committee and even the non-members who are members of the House of Representatives will rely as well on the progress of the hearing at kung anong mga na-establish na evidence during the hearing in the Justice Committee, no? So to your question, whether I am confident kung makakakuha ba kami ng sufficient number pagdating doon sa plenaryo, we do not want to preempt. It will depend on the hearing, and yes, it is a number game also. That's why we acknowledge as well that it is significant. I mean, the party affiliation is likewise significant. I understand. Paano po ninyo i-handle, ma'am, yung mga, hindi naman alingas-ngas, kundi mga reaksyon ng mga tao na hindi talaga lang ginaganon nyo, ginigipit ninyo ang VP Kasi dahil tatakbo siya, nagdeklara na siya. nag-announce. Oo. Well, kagaya ng sinabi natin, Doris, no, we cannot please everyone, no? These are politically inclined people who will always be charging lahat ng nangyayari against politics, no? Mhm. But for us, House members, and I hope that the rest of the members of the House believe the same thing, no? This is a constitutional duty na aming kailangan gawin. So regardless of the reaction of the public, most especially those who are supporting the Vice President, and we just need to continue and discharge our function in the as members of the Justice Committee. All right. Okay. One last question. Okay, meron pa. Okay. So, as a member of the majority now, not as a chairperson of the House Committee on Justice, Congresswoman, meron nga ho bang gumagapang na kumbaga, nagdeklara na si Vice President Sara Duterte. Alam nyo na, pag naging presidente ito, alam na this. May ganun bang gumagapang? May nararamdaman ka bang gumagapang na aliado ni Vice President Sara?
wala akong nararamdamang gumagapang Alvin eh. At siguro as chairperson of the Justice Committee, I don't think na may gagapang sa akin eh. Yung sagot ko ninyo, para So- sagot ni Congressman Lawrence Defensor. Oo. Sabi niya sa atin last time, di ba? Sabi niya walang gagapang sa akin dahil alam nila na ang kandidato ko, Oo. si Lenny Robredo. Naalala mo Matagal na yun? yung sinabi Oo, yun. binanggit niya. Oo. Oo. So kayo, wala ding gagapang sa inyo. Yeah, in my case, of course, the House members are aware that I am the presiding Politika yan eh. officer of the Justice Committee. Oh. I am assuming a very important function in the deliberation here on the impeachment complaints against the Vice President. So, I think siguro wala namang gagapang sa atin, no? Kasi baka biglang disclose ko kung sino yung gumagap. So meron nga. May gumagapang nga. Hindi lang kayo ang ginagapang. Oo. No, to be honest with you, wala. Wala akong nararamdamang gumagapang right now. Ah, No? wala pa. Ako as chairperson of the Justice Committee, I am very much focused on my function in the Justice Committee. I want to do this as impartial and as independent as possible. Kasi sabi ko, this is a very important process, an extraordinary power that was given to the sovereign Filipino people. And they should see us as impartial and independent in deliberating and evaluating the impeachment complaints against the Vice President. Pero sa iba niyong kasamahan, nagkakaroon na po ng ligawan. Na kumbaga, jump ship. Dito kayo, ito, mas matatag ito. Kami na yung incoming. Kayo yung outgoing. Lipat na kayo ng barko. May Ligaw may ganun talaga ba? eh. Oo, Oo. kasi hindi panliligaw. I don't know, Alvin, baka mahina ang pakiramdam mo. Wala akong nararamdaman ganyan. Wala tayong nararamdaman ganyan. No? Oo. Nasa banda-banda dyan kapag medyo nasa height na yung yung ating hearing ng mga issues on the impeachment complaint. Baka We naman- will see if Oo. things like that will happen. Baka naman kasi alam nila, Kong, Na hindi pag- siya maligawan. Oo, Committed na. pagkaliligawan. At saka, magkakagulo-gulo. Dahil lang sisigaw at sisigaw itong si Louis Strong kapag may lumapit. Kumbaga alam na yung kulay niya. Hindi na siya Oo, magpapalit ng kulay. Hindi na kailangan Oo. ligawan pa dahil No, payagan na. I think it's because I have been known in the House to be very much committed to the process, of the impeachment. No, we do not want to the process of the Justice Committee to be tainted by anything. No, so as much as possible, we want to be as objective as possible, and I think the members of the House observe that, and that is why I believe na. Kaya ako palakad-lakad kasi po yung aso ko nagpapadedi, 4 na papis. Tinitignan ko sila. Dito sa banda ito para makita nyo po. Pagkikita ko sa inyo. Kaya kung pa tayo-tayo, kaya nagpapadedi 4 ang kanyang papis si Samuel. Opo, eto naman po yung tatay. Natutulog. Si Winter. Sini-check ko kasi siyempre mga papis pa yan eh. 6 na linggo na. 6 na linggo bali. Kaya kailangan sini-check ko po. Kasi mga papis kasi yan. Okay, tuloy tayo. Tainted by anything, no? So as much as possible, we want to be as objective as possible. And I think the members of the House observe that, and that is why I believe na baka wala gumapang sa atin. Opo. Ayun. Thank you, Mama. Maraming salamat Thank you, po, ma'am. ma'am. Ingat Mabuhay po. kayo. Thank you. Maraming salamat and good morning to all the Good morning. viewers. Magandang umaga po kay Congresswoman Jervy Luistro ng ikatlawang distrito ng Batangas. So, parehas, pinakita niya na yung paano yung ginawa kay Marcos, di ba in-impeach si Marcos, yung proseso, ganun din magiging proseso. BP Sara, kasi nga, yung bagong batas ng Supreme Court, na kailangan, hindi mo kagad tinatapon doon sa Senado. Ibig sabihin, sa Kongreso pa lang, ayusin na ninyo. Yan. Kaya ngayon, sa Kongreso, nagkakaroon ngayon ng
Siyempre, kung sino pa po, hindi. Sa mga ebidensya kasi nilalatag nila dyan. Kaya sana po, pagdating ng eleksyon, mamili naman kayo yung walang bakas kasalanan. Ibig ko sabihin, walang bakas kasalanan, walang korupsyon, walang pagpatay. Kasi kung iboboto mo, yung pumapatay, tsaka magnanakaw, edi ibig sabihin, pumapayag ka na pumatay sila ng tao, pumapayag ka na pagnakawan kayo. Especially kung taxpayer ka. Papayag ka ba na yung iboboto mo, siya magnanakaw ng pera mo, inuhulog sa gobyerno sa pamagitan ng pagbabayad ng buwis. Kasi bilang pangkaraniwang tao, tayo po ay nasa batas tayong dapat tayo magbayad ng buwis. Yung nga lang kumakain kami, buwis na eh. Pero iba yung sweldo mo na, iuwi mo sa bahay mo. Pero nangyayari, bunubisan pa. Ito meron ako na Bible. Dito sa Roma chapter 13. Basahin natin ano. Meron kasing nakalagay dito sa sulat ni Apostol Pablo, tayong mga civilian. Ito sabi niya Roma 13:1. Ang bawat kaluluwa, taong tinutukoy, pasakop sa matataas na kapangyarihan. Sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang mga kapangyarihan niya ay inirang ng Diyos. So, lahat daw ng tao, pasakop. Sa 7 and 8, nakalagay dito, sa 5, kaya nga dapat kayo'y pasakop hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budi. 6, sapagkat dahil dito ay nagsisipagbayad naman kayo ng buwis, sapagkat sila'y mga tagapangasiwa ng paglilingkod ng Diyos na nagsisipamahalang walang patid. Bagay nito, yung paniningil ng buwis ng gobyerno. Ang gobyerno may karapatan maningil ng buwis sa atin. Ngayon, boboto mo, magnanakaw. Saan niya kukunin yung ninanakaw niya? Kagaya ng flood control. Di ba sa binabayad natin buwis? Isipin nyo, iuwi mo na lang, sweldo mo na ibigay mo na lang sa pamilya mo. O magkano kayo ng kinukuha ang buwis? Di ba? Kaya, piliin ninyo, iboboto nyo. Kung matino kayo. Kung hindi kayo matino, kung merong sapang ang ulo nyo, walang problema may kulang ka sa tornilyo Pero kung taxpayer ka, mag-isip ka naman, kaibigan. Yung ibinabayad mong buwis, yun ang katungkulan mo sapagkat yun ang batas na binigay ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo para sa mga sibilyan. Kagaya natin. Tapos nanakawin. Ako hindi ko boboto yung magnanakaw, may korupsyon ang background. Pamilyang may background na magnanakaw, hindi. Ang iboboto ko yung walang ganyang kaso. Kagaya ni Lenny, kita nyo nung CBP, 3 beses siyang in-award ng BIR, ay ng COA. Nang sinasabi ng COA, yung budget ni BP, Lenny Robredo, nagamit sa tama. Hindi nangyayari yan wala siyang katulad, naging BP. Sige, simulan nyo kung sino yung alam nyo naging BP. Kung katulad niya na binigyan siya ng recognition ng COA. Siya lang ang alam ko. Kaya kung magboboto kayo, yung matino-tino naman. Hindi ko sinasabing hindi matino yung iba. Pero yung mas matino naman. Di ba? May obligasyon tayo pasakop sa gobyerno. Kaya tayo nagbabayad ng buwis. Pero dapat wag naman nilang nakawan yung buwis natin. Naintindihan niyo po ba? Yung iba sa inyo ewan ko.
O baka talaga may sapak kayo. Tumataon na yung aso ko. So sana po meron tayong nakuha ng idea sa sinabi ni Congresswoman Luis Ro Dierbes ng Batangas. Parehas kung paano ginawa kay Marcos, yun din ang gagawin kay BP Sara. Parehas ang proseso. Alinsunod sa Korte Suprema. Parang Korte Suprema, manahimik na. Pakialamero yan Kaya pinatay nila yung una, dapat pwede na yun Ngayon, nagpalabas ng bago reglamento ang Korte Suprema. Kaya ngayon, yan sinusunod nila. Sinusunod nila ngayon yan. Kaya, meron pa ba kayo nabalitaan ng Korte Suprema? Nakikialam na naman. Aba, pag nakialam yan, nagata si Tito Soto. Hindi lang siya, maraming mga nagsalita dyan na pinupuna ang Korte Suprema. Bakit? Puro alagad ni Satanas yan alagad ni Duterte. Na ngayon, natambakan ng kaso doon sa dahig. Pangatlong araw lang, hanggang 4 na araw lang yan. 2 araw, tambak na. Duterte versus Duterte. Pag nanonood kayo, ang pinakikita ng prosecutor ng ICC, yung mga video mismo ni Digong. Kaya wala siyang kalusot. Siya mismo Lahat pinulot ng ebidensya yan. Kaya hindi siya umaten. Kasi nga, ang ipipresenta, yung mga video niya. Ano sasabihin ng Duterte? Alam ba, umaten siya? Ay, hindi ako yan. Sino yung nandun sa video na yon? Ano yan? Multo? O clone? Ganon? Parang ganon? Parang si Marcoleta. Ang sabi niya, surrender na yung ganito. 3 araw, 4 na araw lang yata yung nakaraan. Sabi niya, hindi ko naman sinabi yun. Sino si Marcoleta? Ayan si Nanti-Cristo. Sino siya? Alagad ni Digong. Hindi niya raw sinabi. Ngayon may siya nilalabas. Nagbibiro lang ako. O mapaglubid ng kasinungalingan. Hindi ganyan. Dapat yung mga ganyang klaseng tao, hindi binoboto yan. Hindi normal ang utak. Sipin mo, sinabi mo ngayon, sasabihin mo kinabukan, hindi ko sinabi. Ngayon, lang po, nagbibiro lang ako. Sapol na sapol, mabentang ngayon sa social media yun Yung kay Marcoleta, mabenta. Ano pa? Yung tukay sa Meralco, sabi na, asan na? Kaya, ang iboboto po, yung medyo matino naman. Okay, God bless us all. Ito yung kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Babayo!